pong caravan na bodyguards. Bakit magbabodyguard pag karami-rami? Takot ba siya na, ano? Dahil kumikita ng limpak-limpak sa lapi, samantala yung mga tao niya, barya-baryang kinikita. Ang naging problema namin since 2010, Your Honor, yung pong CPCS. No, sir. Well, we have to revisit that CPS law kung batas ba yan para magkaroon ng adjustment at ito mga employees nyo sa PAGCOR na pagkatagal-tagal, 37 years, 15,000 pa lang, Senator Coco. I'd like to acknowledge the presence of Senator Coco Pimentel. 15,700, you said? 15,500 po. 15,500, Senator Coco. 37 years. 37 years. Yung kanyang basic pay. Hindi makatarungan yan. Sabi mo, mayroong batas. Well, I'd like to see that law and we'll revisit that and change that. Amend that. Para pumantay sa industry standard yung kanilang sweldo. Yes, sir. Mr. Tungkol Alfred. po sa sinasabi niyan CPCS na ginagawa sa ngayon, since naglalabas si President Rodrigo Duterte ng Executive Order 150 ng 2021, October. Pero ang nagtatanong po ako sa GCG, bakit hanggang ngayon hindi pa napapatupad sa amin ng CPCS? Samantalang kami na lang ata ang GOCC na hindi nabibigyan ng ATI o ng CPCS authority to implement. Ang sabi po sa akin ng taga GCG, dinidribble daw po ng PAGCOR para hindi matuloy ang CPCS. Ayan, bakit nyo dinidribble, Mr. Chair, Salvosa? hindi ho totoo dinidribble namin. Actually, minamadali ho yan. Kung minamadali, sana wala na sila dito ngayon. Hindi sila magreklamo. Actually ho, hindi ko alam kung sino nagsabi sa kanyang dinidribble ng PAGCOR. Sino nagsabi sa inyo na dinidribble ng Ang head executive assistant po ni dating chairman ng GCG, ni Commissioner Quiros, Justice Quiros. Ang nagsabi po sa akin, si Attorney Ramos Reyes, na kung nagpapasa po sila, pero kulang. Anin mo yung kulang kung hindi naman ma-aproban. So ang tingin po ni Attorney Ramos, dinidribble. Kasi kung kinukumpleto nila ang pagpasa ng mga papel, automatic ma-aproban po. Attorney Salvosa? Your Honor, please. I think that if that is the perception of the person, it's not reflective of the position of the agency. Sir, yung sinasabi mo, it's that the perception, para sa akin, hindi mahalaga yon. Mahalaga rito na meron silang mga sinasabi, supported by facts, na 37 years na sila, 15,500 pa lamang ang kanyang basic. Ikaw, Mr. Samson, ilang taong ka na? Sa PAGCOR? Sir, by April 16 po, I will turn 12 years na po sa organization. Ito naman, 12 years na ang basic salary niya, 10,500 pesos. Mas malaki pang sweldo ng kasambahay ko. Actually nga ho, Mas malaki pang basic na sweldo ng kasambahay ko sa 10,500. Ito'y 12 years na sa inyo. At kumikita ang PAGCOR ng bilyones. Actually ho, sir, yun nga po ang sinasabi ko. That is how the benefits package and the compensation package. Nasa batas ba yan? Hindi po, kasi before the GCG, Hindi nga, nasa batas ba yan? So, sa PAGCOR lang na ano yan? noon po kasi ang No, before... ang tanongin ko, wala sa batas. Your Honor. So, kayo lang gumawa-gawa. Your Honor, No, yes or no lang. Kayo nasa lang batas po, Your Honor. Na anong klase, anong batas? Doon po sa charter ng PAGCOR may nakalagay pong provision that personnel policies of PAGCOR shall be governed by the board. Governed by the board. So, kung ganon, governed by the board, kayo dyan sa board, sabihin nyo kung magkano yung dapat maging basic nila, that should be up to the market standard. Industry standard. Wala sa industry standard to. 37 years, 15,500 pa lang yung kanyang basic. 12 years, 10,500 yung kanyang basic. Kayo lang pala dyan sa board ang gumagawa ng patakaran. Your So Honor, baguhin yung patakaran. Sino ba yung mga nasa board? Magkano ba sweldo ng bawat board? Ikaw, member ka ng board. hindi po. Magkano sweldo ng board? Isang member, magbigay ka ng example. Wala akong sweldo, allowance lang po. Magkano allowance per meeting? Kasi alam ko, per board meeting, magkano? Hindi ko po alam, Your Honor. No, imposible. Miss Sharon Quintanilla, magkano? Huwag ka magsinungaling dito. Tumas nga kayo, tumayo kayo, magkano kayo? Ipaut niya ito. Ito mga tagapag-comsec. Mag-out mga to. Sir, kukunin ko lang po yung specific. Na, mag-out ka muna. Comsec. Ipapatayuin mga to pag tagapag-call, mag-out taking. Can you please all stand up from people from PAGCOR? Can you raise your right hand? Pati witness, of course. Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this committee hearing? Thank you.
Okay, Mr. Sharon Quintanilla, yung sweldo ng board sigun sa pag merong board meeting. Tama? Meron pong allowed na amount lang po per meeting po nilang Kaya nga, magkano yung kanilang allowed per meeting? balikan ko lang po kayo, kukunin ko lang po yung exact amount. Ilang minuto? Saglit lang po, sir. May message lang. So ibig sabihin, tuwing board meeting na meron silang sweldo. Pag walang board meeting, wala silang sweldo. Yes, sir. On top of that, wala po silang ibang nakukuha. Magkano- Pero on top of that po, meron silang nakukuhang performance-based incentive And na annual lang po. Pero magkano? subject po sa approval pa din po ng GCG. I know, pero magkano yung performance? Variable po yung amount. Magkano yung average? I think yung last ko pong recall, baka a little above 1 million lang po. Oh, tangina. Ay, sorry. 1 million performance. A year po yun, sir. Kaya nga, performance lang ito, pwera pa doon sa per board meeting, attendance board meeting. So 1 million. If we are No, annually. Para sa kanila tinatawag na performance rating na lahat naman sila nakakatanggap. ay depende po kung mamimit po namin yung required na... Of course, mamimit yun dahil kayo lang eh. Meron po kasing required na makakuha kami ng at least 90% No, i-divide nyo nga yung 1 million ng aming divided by performance 12. po. Ha? Subject to GCG Oh, approval kita mo, po siya. lumilitaw na 80,000 a month na pumupunta lang to tuwing may meeting. Eh kung once a month lang yung meeting, ang laking pera tinatanggap. Samantalang ito, nagpapakandak Cuba, araw-araw, nandun sa Pagcor, umulan, uminit, bumagyo, nandun sila. Per meeting meron pa rin. Mr. Chairman, Kaya nga, per meeting magkukumit meron pa sila. pa. Kaya nga, Meron pa. magkano per Iba meeting? iba. O ngayon, malalabas yung kabalastugan nyo dyan sa Pagcor. Hindi, meron yun. Alam ko malaking per meeting eh. By the thousands yan eh. Samantalang ito sila ang dahilan kung bakit kayo nakakatanggap ng mga per meeting na yan na kung magkano libo at yung performance rating na by the millions because of them. Without them, wala yun. Kayo. Di ba? Oh, ngayon, tell me, magkano? Sige, so performance rating, sabi nyo, is 1 million. Yung sabi mo, depende pa. No, bullshit. Ay, sorry. Hindi ako maniniwala. Kayo dyan, pwede kayo maglutuan. Kayo sabihin, ikaw, 1 million performance rating, ikaw, 1.5. Ikaw, kunya 500, pare naman, pat 500. 1 million na lang ako. O sige, 1 million ka na rin. Kayo lang dyan eh. Pag nagmi-meeting kayo, wala namang, hindi naman in public, unless you will make it in public. Sige. I-open ko yung wanted sa radyo ko ng programa. Mag-board meeting kayo. Narinig ng buong Pilipinas. Para malaman natin na wala kayong lokohan. Or at least, gawin yung public. Sige. Hindi naman national security yan, di ba? Oh, kailangan dapat open to the public yung inyong board meeting. Para malaman namin kung ano yung mga pinag-uusapan nyo dyan. O magkano po, Ma'am Quintanilla? Magkano ang... So okay na tayo doon, average daw, Senator Coco, 1 million annual performance rating ng isang board member. Ngayon, 1 million. Bukod sa 1 million, meron pa yung per attendance ng board meeting. How much? Huwag ka magsinungaling, taking ka, mahirap makulong sa baba. You are the VP of Finance. Dapat alam mo na ito noon pa. Grabe ka naman, ma'am. You came here not prepared. Dapat, ma'am, Meron bilang po kasi finance... amount per meeting and then may maximum pong amount na kahit lumagpas po yung ilang meeting, may cap po siya. So just to be sure po, Okay. kukunin ko po yung data po. So, gusto ko magkano yung natatanggap average per ilang bang meeting sa isang buwan? Ilang board meeting sa isang buwan? Weekly po, merong pong... 4. Wow. Eto na. Magkakabulgara na. 4 times a week. A month. Okay. Ang tanong, magkano per board meeting? Ako, hulaan ko. 50,000 per board meeting yan. 200,000 a month. 50, hintay na. Pero ako hulaan to. 50,000 yan per board meeting a month.
Napapatawa ka. Kung sa SSS ka, mas mataas pa. Kayo pa kaya? Sa mga SSS, hindi lang 60,000 pata sa SSS board members. O kayo sa PAGCOR, mas malaki kasi sugal kayo pera kayo. Yes, Mr. Alvarez. Ang alam po namin ay twice a week sila nagmi-meeting. Hindi, sabi niya 4 times a week daw Hindi, 4 times a month. twice a week sa week. Kaya, Twice a week. So, Opo. 8 times. opo. Oh. Yun ang alam po namin. 2 times. Naku. Milyones kada buwan ang kinikita ng mga to. Mr. Chair, 2 times once a week. lang po talaga. Ha? Once a week lang po talaga. Okay. Sir, pa-clarify na lang po. Kasi hindi po kami nagkakamali. Tuwing Tuesday, may execom po na nangyayari. And then kapag Thursday naman po, board meeting. So, alam po namin. Sa Execom, nandun yung mga board members. Yes po. Twice a week. Hindi ho kasi board meeting yon. That's executive committee. Pero may bayad pag umatin sila ng executive committee. Meron yun. Imposible walang bayad. Of course, compensated sila. Come on. Pati ba naman ako lulukuhin nyo? May honorarium yun. Ang lagay, itong mga board members pupunta sa PAGCOR para sa executive com na wala silang pakonsuelo. Meron yun. So, Sir, if I may answer na po. 70 million. Okay. So, mamaya to si Chairman. So, Ito, for yung board. every EXCOM meeting po, 24,000 po yung gross na per dime. 24. Pero naman po, maximum Ito, of... 24 per executive execom. Yes po, but So in a that's month, for 4 times. So in a month, 48 lang po kasi naka-maximum po siya ng 48 in a month. so 48 in a month. Doon sa execom. Yes Doon po. sa board meeting, And sa board po, sir, 40K per board with maximum of 80K per month. okay, sige. 80 plus 48? So, 28 po. 128 ang per month ng isang board member. Plus, yung 1 million a year, so i-divide mo yan sa 12, 80,000. So equals to 200,000 a month ang sweldo ng mga board members ninyo. Kahit na ito'y bago lang pasok, ka-appoint lang, na most of them were accommodations, na walang ka-experience tungkol sa pagsusugal, walang experience sa gaming, pinabili na ng suka dyan sa sari-sari store at nakita ng padrino, halika rito, pasok ka sa PAGCOR. Pinasok, and yet tatanggap ng 208,000, samantalang ito, sila, 10, 27 years, 12 years, below minimum wage. Hindi ba kabalastugan yan? At kayo dyan sa board, ang nagde-decide pala. Kayo nang papakasasa sa pera na pinagpapaguran nila. Hindi ba kabalastugan yan? Sir, if I may answer din po, yun po kasing compensation ni PAGCOR ay hindi po kami allowed na basta nagtataas. Subject po siya sa review at approval ng GCG and Anong board? other than the board po, plus meron pa din po tayong final na approval na kukunin sa Office of the President po. Kaya nga po, pero upon the recommendation of the board, kung ano yung rekomenda nyo, papayag naman siguro ng Office of the President, hindi naman sabihin ng Office of the President, hindi, below minimum wage na lang habang buhay yung mga taga-PAGCOR. It is you sa board na gagawa ng recommendation, kung yung tamang recommendation, para sa inyong mga empleyado. Pag sinabi nyo sa Presidente, Mr. President, gusto namin every year tataas yung sweldo ng ating mga empleyado at dapat hindi sila minimum wage, kundi dapat up to the industry standard ang dapat sweldo nila. And of course, sasabihin ng Office of the President, alam mo sabihin ng Office of the President, masyado malaki yan. Kailangan apihin natin yung mga empleyado nyo, gawin natin 12,000 lang, 15,000 lang, kahit 37 years, wala akong pakialam. Meron bang ganong klaseng Presidente pag-iisip? Wala. Kayo lang dyan sa board. If I may answer din po din, we tried requesting din po yung mag-request, but since nagkaroon po ng possible implementation po ng CPCS, as far as I could recall po, meron pong unang CPCS na EO203 na na-defer po siya and eventually naging EO150. Ma'am! So every time po, No, stop. Shut up. Sorry. Kayo po dyan sa board, pag nagkaroon kayo ng mga board meeting, pwede kayo magpasa ng board resolution
na para itong mga below minimum wage earners ninyo na pagkatagal-tagal na, tulungan nyo na mapaganda naman yung kanilang kalagayan at mapaayos yung kanilang sweldo dahil wala sa tama. And then you would submit that board resolution ninyo kung saan pa maayos ng gobyerno kasama Office of President, and I'm sure maaprubahan yan. Nasa inyo mag-umpisa yan. Kaya nga na magkaroon ng authority to implement po sa PAGCOR noong pong CPCS o yung pong sinasabi ko kaninang EO 150 po. Pero kayo ho ba ay nagbigay na ng recommendation, nagpasa ng recommendation? Kasi napakababa na po. For so many years pala, ilang administrasyon nang lumipas, hanggang ngayon, na iwanan ng panahon, below minimum wage pa rin sila. Meron bang gumawa sa inyo, man lang? Gano'ng katagal na po kayo sa PAGCOR? Mag 30 years na po. Magkano pong sweldo nyo? Ang basic pay ko po ay around 50K lang po. Bito. Ba't mo nila lang 50K? Malaki yan. Kumpara sa 12,000. Malayo. Siyempre, marami ka pang benefits. Di ba? For all I know, baka mamaya meron pang on the side dyan kay chairman o whatever. Anyway, ma'am, ilang years ka na dyan, hindi mo malang naisip yung mga kasamahan mo na below minimum wage. Ginawa niyo pa sana ng paraan na mapataas yung kanilang sweldo. 12,500. And how long you've been... Sorry po, ako po, 12 years sir, pero 10,590. 12 years, 10,500. Saka sir, hindi po ako yung pinakamababa Meron pong tumatanggap sa amin ng 12 years po, pero nasa 9,700 lang po. Same po kami ng trabaho, pero magkaiba po kami ng sahod. Kita nyo yan. Samantalang yung mga board of directors ninyo, pag isuman natin, pinaka-average, pinaka-minimum, 208,000. Twice a week lang mag-report. At karamihan sa kanila, I bet you, papaputol ko lahat ng daliri ko, marami sa kanila walang experience sa gaming. Accommodation lang. Padrino lang. Inirekomenda ni Padrino Poncio Pilato Herodes. Sure ako dyan. And yet, natanggap na 208,000. Ito, matagal na nagpapatakbo ng PAGCOR, below minimum wage. Hindi ba kabalasto ganyan? At alam niyo po yan. Wala man lang kayong ginawa. We tried requesting po pero sinabihan po kami na intayin na lang yung implementation po ng CPCS. Intayin for a long, long time. And you've been there for how many years again, ma'am? Yung pong sinasabi kong EO 203 ay matagal na po siya pero na-defer and eventually na-aprobahan po nung time ng Duterte yung EO 150. So, EU-150, so niprobahan noon ng below minimum wage pa rin yung mga tao niyo? And lagi pong mayroong pong sinasabing moratorium, hindi ko lang po ma-recall kung So, ibig sabihin, lahat ng presidente pumapayag na apihin ang mga empleyado ng PAGCOR? Lahat ng presidente? Gusto mo, sulatan natin si President Duterte kung tama yung pinagsabi mo? Was it explained to him thoroughly na, Mr. President, itong ni-request namin, ibig sabihin nito, below minimum wage ang tataasan natin yung sweldo ng mga PAGCOR employees, at sinabi ni Presidente, no, hindi, moratorium lang. Muna. Hindi naman po diretsyung sa OP, laging nadaan po kami sa proseso kasi meron po kaming mga limitation, let's say kagaya po ng sa GCG. Pero nirecommend nyo po Plus ba sa mga agency na binabanggit nyo na in-explain nyo rin doon na napakababa ang sweldo ng mga PAGCOR employees, way below minimum wage. Meron tayong batas sa minimum wage, remember? Meron tayong batas sa minimum wage. Tapos ngayon, kayo ay under sa government entity. And yet, hindi nyo kayang sundin kung ano yung nakalagay sa batas. We tried to point it out po. In fact, even in one of the meetings po sa Malacanang, we highlighted that this is, ito lang po yung BIP or basic pay ng mga nakukuha ng PAGCOR. Pero still po, hindi po kami ganun na pagbigyan po ng pansin. Okay, so sinabi nyo sa Malacanang, sino dun sa Malacanang sinabihan nyo po? Actually, in one of the meetings po specific with the GCG kasi nga po yung... Hindi nga po, sino nga po doon at did you do it in writing in black and white? And I'd like to see a copy of that. Dahil kasi from now on, ako mismo, kung kinakailan pupunta ko in person sa Malacanang, ibibigay ko yon. Time pa po ito ni dating President Noynoy Aquino and under the Nagyat admin po. We tried to point out po na ganun lang po yung basic pay namin. Mahina po, kayo mag-explain. compared to other government agencies. Kaya nga po, mahina kayo mag-explain. Baka hindi nyo kayang explain na maayos. Kasi kung it was properly explained na kailangan taasan na natin itong mga empleyado natin, below minimum wage sila,
meron tayong batas na sinasabing dapat na sinusunod yung minimum wage, sa gobyerno tayo, kailangan taasan na natin yung kanilang sweldo. Kung explain niya properly, I'm sure yung Malacanang papayag. Sino ba naman hindi papayag na presidente na aapihin yung mga empleyado ng gobyerno? Hindi ko lang po ma-recall pero meron pong parang nilabas na issue na talagang hinal po or sinuspend po yung mga possible na increase sa sweldo. So lahat po yon we tried kahit po yung realignment lang ng aming mga benefits pero still lagi pong nasasabi na hintayin na lang namin yung CPCS po. Okay, what the CPCS Ang stands problema po sa CPCS, sabi nga po ng taga-GCG, dinidribble. Kaya hanggang ngayon hindi pa napapatupad. Ayun. Yes, Mr. Samson. Sir, if I may po, regarding din po dun sa nagiging delay po sa CPCS implementation, ang problem po kasi namin sa PAGCOR, hindi po ini-incorporate yung mga employees sa planning pa lang. For example po, nung focus group discussion po, si Sir Oka po, kasama po sa pagbuo po at pagbalangkas po ng batas para po dun sa CPCS implementation. Pero kasamaang palad po kasi, dahil po may galit sa kanyang administrasyon, hindi po siya hinahayaan na sumali po at makilahok dun sa paggawa po ng mga policies and namin pagdating po sa CPCS. Kaya nga po kung tatanungin niyo po sila ngayon, ang change management team po namin at ang technical working group po namin, wala po kaming representative sa rank and file na inelect po namin. Lahat po yun inappoint lang nila na sila lang. Ganun po kalala sa amin ngayon. Okay, so sa next hearing, COMSEC, imbitahan natin sino yung mga dapat imbitahan, Mr. Alvarez, sa tingin nyo, para mapabilis na itong approval sa action sa CPCS. Imbitahan po natin si chairman para Chairman. So I need Chairman Chairman Altenco here. saka si Gian po. Ako Sir, saka si Sean Cao. Sino si Sean Cao? Sir, bali ako na lang po ang mga persons involved po sa management, si SVP Dan Cecilio po, si Vice President Lito Domingo po, Okay. si VP for Legal, si Sir Rod Consolacion, tapos si Chairman po. Kasi Four of them. Opo, yun sa top ranks po, yun po talaga yung kailangan natin. Okay, meron Siguro siyang binabanggit sa Malacanang. Sino sa Malacanang na nagaharang? Miss Sharon. Kasi sabi mo, sabi sa Malacanang at meron taga Malacanang na nagsasabing hindi. Lagi pong nagagamit yung possible na implementation po ng Ano po pangalan sa Malacanang? ay Sino po yung approving person doon sa Malacanang? Approving authority, aside from the President, of course. usually po ang nakukuha naming document ay galing po sa ES. Office of the Executive Secretary. Siya mismo ang nag-disapprove na tataasan yung sweldo. Meron po kaming mga request na meron po silang official na reply po. So, meron kayong request, official reply na hindi tinutugunan ni ES. Nami-mention po doon na we need, Pero sino final approving authority? Are you saying ES? based on document, yun po yung nakita ko po. Siguro, COMSEC, we can invite a representative from the Executive Secretary's office for this. At saka yung binanggit niyong apat na Dagdag ko po sa invitation ang chairman po ng GCG. Na GCG. si Attorney Marcos, Okay. COMSEC, isama natin sa yung invitation. chairman po ng GCG, para malaman po natin, maliwanagan natin kung ano pong status ng PCPs Yes. namin sa... So, ulitin po natin, nakikinig yung COMSEC, GCG, Opo. okay. Tapos, si Chairman Altenco, okay. Senior Vice President Daniel Cecilio, Daniel Sicilion, Senior SVP ng PAGCOR. Vice President for Human Resources, Angelito Domingo. I'm sorry po. Vice President for Human Resources Department, HR po, ang Angelito Domingo. Angelito Domingo, okay. And then yung Vice President po nila for Legal Counsel po, Legal Department po, si Sir Roderick Consolacion. Wala rito, konsolasyon. Okay, so sa next hearing, all these people will be here. They will be invited para matapos na itong problema. Go ahead po, Mr. Samson. Sir, balikan ko lang po, since ang naging initial issue naman po natin is yung
pagkaka-determine po na redundant po kami, di ba? Sir, dineclare po nila kaming redundant effective February 18. Final po yun. Parang dinesisyonan na po nila kami. Pag sinabing redundant, what does it mean? Ang nakalagay po kasi sa letter, ay, nandito po, dala ko po pala. Ito po yung certified true copy po ng redundancy letter namin. Ano pong sabi dyan? Bali, we hereby declare you redundant effective February 19. Ganun po ka-firm. Pakita natin kay Senator Coco, being a lawyer. Senator Coco, here's the copy. Okay. So, redundant means we don't need your services Yes, sir. anymore. Parang... Dismissal wala letter na kayo. siguro to. Yan, sir. Tulad nga po na sinabi niyo, sir, sinibak po kami. Sino pong nag-issue? Ang ng sabi po nga redundant ni letter? Chairman Alten ko po sa amin nung isang town hall meeting, tsugi na kami. Sinabi niya yun? Tsugi na kayo? Tapos, tawag ito? Yung That is final and executory, sabi niya po. final and executory po. Redundancy. Dapat before the hearing pa ito. So anyway, Attorney Salvosa o Ms. Quintanilla, sino sasagot? Pinagsisibak niyo yung mga empleyado ninyo. Mr. Chair, that is the first notice. As you can see there, Mr. Chair, pwede silang mag-apply dun sa placement. They are declared redundant because the available vacancy in the company is fewer than the positions that are in New Coast. But it doesn't preclude them from applying or taking the redundancy package or applying with MSPI. Okay, so yung nag-apply ng franchise private ay yung New Coast? Yes, Your Honor. Okay. At ang nireplace nito ay, Yung home operations namin doon, yung branch namin. kaya nga, so meron kayong branch doon, magsasara yung branch ninyo, papalitan ng New Coast. Yes, Your Honor. Kung anong kinikita ng PAGCOR noon, yun din ang kikitain ng New Coast at yun din ang dapat of number of people na ilalagay doon sa new casino. Kasi mas malaki pa ata itong New Coast, di ba? Mr. Chair, Because... because Tanong ko lang, mas malaki to, di ba? Yung area. same lang sila. Yung, Same lang. Yung casino mismo na yun, Your Honor. Yung mismo casino pala mismo yun. Yes, Wala Your pa, yung building, iti-take over lang. Sila ang may-ari, Your Honor. Sila na magmayari noon. Yes, Your Honor. Walang pagbabago. Therefore, yun pa rin dapat ang mga empleyado, yun pa rin number. Bakit kayo magdi-decrease? Your Honor, yun lang yung... Bakit nyo alawan mag-decrease? Sana doon sa kontrata ninyo, you should always look for after the welfare of your people. Hindi after the welfare of those people buying in. Dapat sabihin nyo, okay, sige, ibibenta namin ito, maging private na ito, with the condition, yung aming mga tao ay ma-absorb. Especially yung mga matatagal na. Di ba? Ganun dapat kayo mag-isip, sir. Huwag lang yung kapakanan ninyo at saka yung kapakanan ng nung bumili. Sorry pero usually ang nangyari kasi kaya bago magkabentahan, nagkalagayan yan eh. I'm sure may mga kumita dyan sa inyo sa mga matataas sa PAGCOR. Really, I can say it straight, eye to you. Really. Hindi ako maniniwala yung pagbebenta nyo dyan sa, ano pangalan? New Coast, Your Honor. Sa New Coast, na walang kumita dyan sa inyo. May kumita dyan sa inyo. Tinitingnan kita. With a straight eye. May kumita. Hindi nyo inintindi yung paano yung mga empleyado, basta kikita yung bagong bibili at kikita ilan sa inyo dyan sa PAGCOR. Dapat, sir, isipin nyo, kaya naman kayo dyan nagkakaroon ng sweldo, kumikita and all, dahil sa mga empleyado ninyo na nagsilbi sa inyo for so many years. Last na naman po, Mr. Samson. Sir, as a request po in behalf of the 938 employees po na na-declare na redundant, magre-request po sana kami kung pwede po magkaroon muna tayo ng cease and desist order po for the redundancy. If pwede po natin gawin yun. That's something that we cannot issue, Senator Coco. 900. 938 po. 938 ito, 938 po. not only because of the New Coast ito or the New Coast, lahat ito affected by the New Coast? Sir, lahat po yun is employees po yun ng PAGCOR na naka-assign po sa New Coast. Including po mga... 938? Yes, sir. At hindi lang po yan, hanggang dyan. Dadandahanin po nila, pati yung iba naming branches, isasarado din nila. Okay. So, hindi cease and desist order ang tawag noon. Hindi nga cease and desist order because hindi naman tayo, pero
we can have a sense of the committee, Mr. Chairman, na mag-express naman tayo ng concern dito. Hanggang doon lang po kami sa extent ng aming pwedeng gawin po, ano, na... Hindi, Attorney Salvosa, these are employees of PAGCOR, Yes, right? Your Honor. But So if PAGCOR privatizes a certain casino, they were a branch. They're not employees of a branch. They're employees of PAGCOR. yes, Your Honor, that's true. Oh, why all of a sudden? Yun nga Why po. all of a sudden, if the buyer of the branch cannot accommodate them, you will declare them redundant? Kasi po yung natitirang vacancy doon sa PAGCOR mismo ay mas kulang doon sa mga empleyado ng New Coast. Okay, kasi ang ginagamit mong reasoning, si New Coast, ayaw na silang i-absorb, they may legacy cost sila. Eh, ang bababa naman ang sweldo nila. So what are we talking about? Correct. Actually, Jose, At sana, bago sila bumili, kinondisyon nyo, gusto nyo ba? nga, Sa condition kontrata, kondisyon mo, yun, na condition. dapat absorb sila. Kung hindi na ibibenta to. Dapat ganun ang diskarte ninyo. yun nga po sir ang naging usapan doon. Oh, Kaya lang yun nga. ano kaya lang hindi? Pag nilagay sa kontrata, sige, ibibenta namin ito sa inyo, papayag kami na ma-privatize na itong kasinong ito, kayo magti-take over. Unang kondisyones, yung lahat ng empleyado ma-absorb, maliban na lang dun sa may mga record, pwedeng alisin nyo. Pero yung walang record, absorb lahat. O, pag sinabi niya, payag kami, walang ifs, walang but, pipirma sila. O para pag nagkapirmahan na, hindi na sila pwedeng basta-basta matanggal. Hindi sir Hindi sir. Hindi nyo tingnan yung kapakanan ng inyong mga empleyado. Ang tingnan nyo kapakanan nung bumili, nung pagbenta nyo at kapakanan ninyo, ilan dyan sa inyo sa PAGCOR na kumita. Hindi natin maglulukuhan pa. Tuwing merong bentahan na ganito, may kumikita dyan sa inyo. Kung sino, I don't know. Diyos na lang nakakaalam. At kawawa naman itong mga pobre nyo empleyado. You see? Now, yung may tinatawag na sense of the committee, hindi yung cease and desist order. So that is something that you have to issue. Chair. Yung tinatawag na sense of the committee. Yes, Your Honor. So we, the senators pala, will vote on the issuance of the sense of the committee. At kapag napag-agrihan namin to, then status quo, walang matatanggal sa kanila. I cannot guarantee that, Your Honor. I'm not in the position to guarantee that. Well, then makukontempt kayo. Ganon. I cannot answer for Kaya nga along nangyari dito kasi kabalastugan yung ginawa nyo eh. Hindi nyo tinang kapakanan ng mga empleyado ninyo eh. Sana bago kayo nakipag-enter into agreement with this company who's the owner of New Coast? International Entertainment Corporation po, Hong Kong based. International Entertainment Corporation. Entertainment Corporation. Sino may-ari? Si Sir Howard Ho po yata. Howard Ho? International Entertainment, ano po? Entertainment Corporation. Entertainment Corporation. Hong Kong based po. Hong Kong may sa may-ari si... Howard Ho po yata, sir. Sino dala sa Pilipinas? Of course, may representative sa Pilipinas siya. Yun nga, sir. Hindi po namin nakita sino po yung Filipino counterpart nila. I need the name of that person. Provide it to us. Okay. Sino yung Pilipino dito na partner nito? Sir, kasi ang naging problema nga po yun. Hiningi po namin yung requirements such as the PL, the MOA, the contracts. Hiningi po namin yun during the town hall, pero hindi po nila binigay Kaya sa nga, amin. this Pwede ko time, bang basahin po itong ano? this time, Mr. Salvosa, The board Sandali of... po, sandali po. Ay, sorry. Gusto ko po i-provide nyo sa susunod na hearing yung pong MOA, yung contract ninyo with Entertainment Corporation. Of course, I need the names of these owners and then yung Filipino representative nila dito sa Pilipinas. Provide us with those documents. Yes, Mr. Chair. And magkano lahat nabentahan na ba o plano pa lang ibibenta? Hindi ko binibenta. Walang Okay, bentahan. anyway, plano pa lang. And we need to see the MOA. Meron palang MOA, talaga ibibenta na yan. Nagkaroon na ng MOA eh. Hindi ho benta, lisensya ho ang binigay sa kanila. Kaya nga, ang susunod na yan, mabibenta na. Binigyan niya ng lisensya. Why would you give a license to someone na wala kayong intensyon na bibigyan sila ng ng operations? Wala ho kaming ibibenta. Kanila ho yung property.
Kaya nga, parang gano'n na, binenta nyo sa kanila yung sila na mag-ooperate. Sila na magti-take over sa inyo pag-ooperate. Kung magkano yung revenue na kinikita ng PAGCOR on that particular site, na casino na yan, sila na mapupunta sa kanila. Pareho lang yun. Pinaikot mo lang ako eh. Go ahead po, Mr. Alvarez. Hingi rin po ng ng board of directors na nag-meet sila at kung sino yung nagdesisyon na ibenta. Na yung at pangalawa, yung pong dating kontrata po ng between MSPI and PAGCOR bago nagkaroon ng provisional license. Importante po yung Ano po yung makikita SME? natin. Ano po? S? Ha? MSPI po, Marina MSPI? ano yun? Marina Sands Property Incorporated. Marina Spares po. Marina Squares Property Incorporated. Manila So, Square. Bakit kailangan niyo po ng contract niya? Nagkaroon po ng dati may contract po yan, nagkaroon ng renew. Yung gusto po ilabas po nila kung magkano yung kontrata ng renewable kung kailan mo matatapos. Sir, Yun po kasi naman explain malaman. ko lang po paano. Before po kasi mag-turnover po, na binigyan sila, nag-grant sila ng provisionary license, ang agreement po ni PAGCOR and ni MSPI o yung new coast po na pinagtatrabaho namin is proponent type of business po. So meron po yung kontrata na kung hanggang kailan po matatapos yung proponent type po na yun. Yung kontrata po na yun ang kailangan po nila ipakita. Okay, Kung kailan ganito po ah, dapat sir. matapos yun. Kasi baka abutin tayo hanggang madaling araw dito. Kasi every time meron kang bagong questions. Why don't you write down all your questions para sa susunod na hearing, yun yung ibabato natin sa kanila. Huwag yung pabalik-balik tayo. May tanong ako, balik ka, tanong, balik. So, kasi bigla lang to sinalang eh. Sana bago to nasalang sila, prepared na lahat ng mga questions. So, sulat mo lahat ng mga questions mo, lahat ng mga hinayin nyo para sunod na hearing na pinatawag natin sila. Nandito na silang lahat. Pasensya na po, Senator, kasi gayon lang kami nakatend ng hearing. First time po. Ba? And salamat po sa opportunity, Senator. So, we request those invited to submit their position papers to this committee, SB number 2621. Yeah. So, isubmit nyo po lahat ng mga questions ninyo. Opo. And kayo dyan sa PAGCOR, alam mo, nag-init ang ulo ko sa inyo. Pasensya na. Not you guys personally. Hindi naman kayo members ng board. Ito members ng board. Gagawa sila ng board resolution na hindi iniisip yung kapakanan ng mga tao. Dapat, bago kayo yung mga taga-board, yung members ng board, iniisip din kapakanan ng mga empleyado. Of course, isipin yung operations ng PAGCOR. Paano kumita? Paano makapagbigay ng share sa gobyerno sa income ng PAGCOR? Of course, kasama yan. Pero dapat kasama din yung mga tauhan ninyo. Because sila naman yung nasa likod ng pagpapalago ng PAGCOR. Sila ang nasa likod para kumita yung PAGCOR. Ma-reach yung target and etc. Hindi yung puro lang kayo ang kumikita. Ang lilito, 10,500. Tapos si Sir, 15,500 po. 15,500. Below minimum po yan. Ma'am Sharon, Attorney Arnold, below minimum. Kahit pa sabihin natin basic, that's below minimum. You see? Napapakanda ko ba sila sa PAGCOR, sa casino? And yet, ito mga board members ninyo, kapapasok lang, at karamihan sa kanila accommodation lamang dahil may padrino. Mga board members ninyo, kapapasok lang, at karamihan sa kanila accommodation lamang dahil may padrino sila, tumulong sa eleksyon, etc., etc., tatanggap ng 208,000 minimum kada buwan. Walang ginagawa kung hindi ang gagamitin lang nila tenga nila at konting laway to a meeting. Bingo, 208,000. Yun po yung ilalahan ninyo. Di ba? Kaya nga, dito, magkakaroon sense of the committee, pagbubotohan ng mga members ng committee na ito, mga senators, para ma-stop muna. Pag-explaining kayo dyan sa PAGCOR at ma-stop muna yung pagtanggal sa mga empleyado. You have to explain first to us. You have to satisfy us kung bakit matuloy yung pagtatanggal sa mga pobre empleyado nyo na tagal na papakandakuba dyan sa PAGCOR. Okay, that we have to do. Now, if you don't comply with that, ipapakontempt namin kayo, promise. In a blink of an eye, I won't have second thoughts na pakulong kayo dyan sa baba. Kung kinakailan 1 linggo, 1 buwan, I don't care.
alang-alang doon sa mga naapi natin mga manggagawa. Kahit paabuti kayo ng 1 taon dyan sa baba, I don't care. Dami ko nang pinakulong dyan, mga pulis, mga kernel, kayo pa. Kahit pa ABP kayo, kahit pa BP Finance, I don't care. Kahit pa anong pwesto nyo sa gobyerno. Pag nang-api kayo ng pobreng kababayan natin, tabla-tabla tayo, okay? Yan lang muna. So next time, dapat mag-report doon, COMSEC, yung 4 na minention, 5. Pag hindi sumipot, the second time, ipasabi na natin. At merong balita na mayabang daw itong PAGCOR chairman, si Altenco. May mga narinig ako sa mga colleagues natin dito na mayabang daw ito at hindi raw na sumisipot sa mga patawag. Pag hindi siya sumipot, pasabi na natin. Okay? Hindi pwede. Walang pwede magsuplado-suplado rito. Kung pinag-usapan natin problema ng bayan, especially problema ng mga manggagawa natin, me being the vice chairman of Department of Committee Chair ng Vice Chairman ng Committee on Labor, kayo po ang kasama sa inaalagaan ko. Kayo po yung pinoprotektahan ko. And I will protect you. Maraming salamat po. Under my watch, you will be well protected. At itataya ko Kami po. pong mga mahigit 10,000 mga empleyado ng PAGCOR ay lubos ng papasalamat sa inyo at binigyan kami ng pagkakataon na makapagsalita. Yes, sir. Sige, sir. Isulat niyo po lahat na mahinain niyo. Ikaw po, Mr. Samson, gusto ko sabihin. Salamat po, sir. Kasi for the past months po, dinadamdam po talaga namin eh. Yung stress po na binigay sa amin, hindi talaga makatao. Isipin niyo, sir, Christmas party namin. Sinabihan kami ng chairman namin na, o kayo, mag-practice na kayo, minom ng lambanog. Kasi mamaya wala na kayo, kasi bukas makalaw, wala na kayong trabaho. Parang ganun, sir. Parang walang sir eh. Napaka-inhumane kasi. Kaya ang sakit-sakit sa amin, sir. Christmas party yun. Yes, sir. Binigyan Christmas kayo ng party masamang namin, balita. ganun. Buti nga, sir, wala ako dun eh. Di ko mismo na-experience eh. Pero imagine niyo, sir, di ba? Andun kayo para So, sino nakarinig noon? Marami, sir. Sinabi niya po yun sa mic, sir eh. Ganun po siya ka-inhumane, sir. Ganun po sorry for the term, sir, pero kawalang Manhid. hiya. Kawalang hiya po yung chairman namin. Sorry for the term po talaga. Talaga pong ganun. Sobrang... Kung totoo siya, sabi mo talagang walang hiya. Yes, sir. Pasensya na po kung yun po yung term, pero hindi ko po talaga kasi siya ma-describe bukod sa word na yun eh. Kasi talagang hindi niya po pinipigil yung sarili niya eh. Tapos, Kung sir, sa salitang kalye, tarantado yun. Kalye, hindi naman tayo sa kalye. So walang hiya lang, okay na. Sige. And, okay, go ahead po, Mr. Samson. so yun, sir, parang napakasakit po sa amin. Comsec, strike niyo yung salitang tarantado, pakialis sa record. Okay, sige po. Tsaka, sir, I feel po na ngayon po na binigyan niyo po kami ng panahon, ng atensyon, ng aruga, pag-asa, sir. Marami po sa mga empleyado ngayon ng malamang umiiyak o nagbubunyugi po. Kasi, sir, grabe po yung pinagdaanan namin, sir. Ito po nung nakaraang buwan po. Ang dami po sa amin na gusto na magpakamatay. Oh. Gusto nang umalis ng PAGCOR. May mga ganun, sir eh. May mga medical, wag po kayo mag-alala, sir. Yung mga medical certificate po nila, sir, ipe-present po namin sa committee na to para po malaman ninyo gaano po agrabe yung ginawa nila sa amin. Ako, sir, yung stress ko po, sir, dahil po sa ginawa nila sa akin, dinudugo po ako. Ganun po kalala. Tumatay po ako ng dugo. Kasi po, hindi po talaga makatarungan yung ginawa nila. Yun lang po. Mr. Salvosa, nakita mo, kung ikaw po ang nasa sitwasyon nila, for so many years, naging loyal ka sa PAGCOR, ginawa mo yung narapat na gawin, trabaho mo, may family ka, umaasa sa iyo, and then all of a sudden, mababalitaan mo lang, masisibak ka na. How would you feel? Mr. Chair, kung ganoon ang situation, I would feel the same. Exactly. Di ba? Yan kasi, nagpapadalos-dalos kayo. Hindi nyo iniisip yung kapakanan ng inyong mga empleyado, ang nagpapakandakuba dyan sa PAGCOR dahilan para kumita ng ang PAGCOR ng lipak-lipak na salipi. Think of your people. Think of your people next time. Nainis ako dito sa mga board members ninyo. Anyway, sa susunod na hearing, gusto ko yung 4 na binanggit nila, ma-invite
at mapag-usapan to once and for all yung tungkol sa problema nila, and then magkakaroon kami ng botohan dito sa Senado tungkol doon sa sense of the committee na para temporary stop muna, and you have to explain to us bakit kailangan matanggal sila. You have to explain to us thoroughly, properly, mapaintindihan sa amin. At kapag hindi nyo ginawa yan, ipapakontempt ko kayo, ipakukulong ko kayo sa baba, kahit na inyong chairman pa. I don't care. Really. Walang binibaby-baby dito. Okay? Mark my word.